tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Aparo, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag ka nang umalis. Hindi ko makakaya kung wala ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Paano naman ako mabubuhay ng maligaya kung nakakulong ako sa 4 na sulok ng bahay na to? Hindi naman kita pinipigilan sa mga pinupuntahan mo. Gawin mo ang gusto mo. Huwag mo lamang kaming iwan ng anak mo. Ibalik natin ang dati. Paano pa natin maibabalik? Gayong alam mo na ang tungkol sa amin ni Dindo. Magpanibago tayo. Kakalimutan kong tungkol sa nakita ko. At wala akong pagsasabihan tungkol doon. Hindi ito malalaman ng mga magulang mo. Lalong-lalo hindi malalaman ng anak mo. Kinalulungkot ko. Pero wala na akong nararamdaman na pag-ibig sa'yo. Baliwala ang lahat. Gaano man ito kaganda sa paningin ng iba. Pero kasal tayo, Amparo. Hindi mo pwedeng basta na lamang kami iiwan ng anak mo. Kailangan ka namin. Kailangan ninyo ako? Paano naman ang pangangailangan ko? Paano ang kaligayahan ko? Mamamatay na lamang ba ako sa kalungkutan na hindi ko mararanasan ang kaligayahan? Amparo, hinihiling kong sa pagkakataon sa'yo. Dahil hindi ko kayang mawala ka. Kung talagang mahal mo ako, Pidio, ibigay mo sa akin ang kaligayahan ko. Pakawalan mo ako! Amparo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Pidio, naririto ka lang pala sa labas ng bahay. Kanina ka pa ba dito? Bakit hindi ka na pumasok? Halika, pumasok ka. Diyos din batang to, oo. Kanina ka pa pala hindi ka man lang tumawag. Plano sana ng anak mo na umuwi ngayon dun sa inyo. Akala ko kasi natutulog na kayo eh. Ay, nako. Madaling araw pa lamang ay gising na kami ng itay mo. Tumawag ka man lang sana at nang nalaman kong naririto ka na sa labas ng bahay. Halika na, pumasok ka na. Salamat po, Inay. Teka nga muna. Parang garalgal ang boses mo Umiyak ka ba? Pidio, tinatanong kita. Gusto ko lamang makausap ang anak ko, Inay. Natutulog pa nga siya pero, sandali lang. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? Si Amparo na lamang pong tanungin ninyo. Sa ngayon, gusto ko lang makausap ang anak ko. Anong ka mo? Naririto ang manugang mo. Oo. Asan siya? Bakit hindi na mo siya pinadiretso dito sa puno ng mangga? Alam mong, dito ako nagtatambay muna pagkagaling ko sa bukid. Naroon siya sa kwarto ng apo mo. Ano? Sa kwarto ng apo mo siya pinapasok? Bakit doon? Natutulog pa yung apo mo Bakit? May problema ba? Sa palagay ko,
Nalaman na ng manugang mo ang kalukuhang pinaggagawa ng anak mo. Ano? Oo. Garagal kasi ang boses at hindi makatingin sa akin ng diretsyo na para bang pilit itinatago ang mga luha sa mga mata. Hindi mo ba tinanong kung bakit umagang-umaga naririto sa bahay at gusto pang makausap ang apo mo? Ayaw ngang makipag-usap sa akin Tipid na tipid ang pakikipag-usap. Sa palagay ko nga, ay alam na niya ang kabulastugang pinaggagawa ng anak mo. Itay, Anak, anong ginagawa ninyo dito sa kwarto ko? Alam na ho ba ni na lola't lola na naririto kayo? pinapasok na ko ng lola mo dito sa silid-tulugan mo. Bakit po? Hindi na ho ba ninyo ako mahintay na umuwi ng bahay? Kailangan ko lang kasing makita ka at makausap bago ako alis, anak. Ho? Anak, magpakabait ka. Sundin mo lagi ang mga sinasabi ng lola at lola mo. Huwag kang Tay, pasawayan. ano ho ba kayo? Kung magbilin kayo parang hindi na tayo magkikita pa. Hindi naman sa hindi na tayo magkikita. Magkikita pa naman tayo, pero matagal pa siguro bago tayo. Ang ibig po ninyong sabihin totoong aalis kayo? Oo, anak. Pero bakit ho? Bakit kayo aalis, Itay? Anak, mag-aral ka mabuti At huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo. Sige, aalis na ako. Itay, sandali lang, Itay. Anak ko. Mahal na mahal kita. Huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo. Itay, huwag na kayong umalis. Kailangan ko namin ng inay. Hindi ako kailangan ng inay mo. At kung may kailangan akong gawin, yun na yung lumayo muna, pansamantala. Habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Dahil, kung hindi, baka makapatay ako ng tao. Ganoon ba? Sa pagitan ng pagkindi ng apo mo ay naisalaysay niya sa akin kung paanong nahuli ni Pidyong ang anak mo na may kalaguyo. Pinakilala pa ng lalaki si Amparo kay Pidyo na girlfriend nito. Ano? Yun pang kalaguyo ng anak mo ang nagpakilala kay Pidyo? Na girlfriend nito? Oo. Hindi nga naman alam nung lalaki na asawa na pala ni Amparo ang kaharap. Ito namang manugang mo na napakabait, kinuha lamang daw ang susi ng sasakyan at iniwan sina Amparo at ang lalaki yon. Ano ba naman itong anak mo? Napakabait na asawa ni Pedyong at hindi naman tayo nagkulang ng pangangaral sa kanya. Nagawa pang ipagpalit ang asawa doon sa lalaking yon. Wala tayong magagawa. Nariyan na yan alangan namang itakwil natin si Amparo anak natin yon. Oo nga, kaya lang umaabuso ng masyado yung anak mo. Hindi nag-isip kung tama ba o maling ginagawa. O ano ngayon? Di siya mismo ang sumira ng pamilya niya. Teka nga muna Teka. Bakit? Anong gagawin mo? Pupuntahan ko siya sa kanila at pagpapaliwanagin ko sa kanyang ginawa. Mag-aaway lamang kayong dalawa doon. Pahupain mo muna ang sitwasyon, saka mo siya kausapin.
Nasaan ang itay? Alam niyo ba kung nasaan siya? Abay, balay ko. Bakit mo ako tinatanong? Hindi ko nga siya nagisnan eh. Ano kasi ang ginawa ninyo sa kanya? Anong ginawa ko sa itay mo? Bakit ako ang tatanungin mo? Hindi ba't nagtungo siya doon sa bahay ng lolo't lola mo? Ako nga dapat lang magtanong kung anong pinagsasabi ng itay mo kina lolo't lola mo. Walang sinasabing itay kina lolo't lola. Kung nagpunta man siya doon, ay para lamang magpaalam sa akin. Ha? Ganon? Mabuti ka pa kung ganon. At sa'yo siya nagpaalam. Samantalang ako na asawa, hindi ko alam kung saan nagpunta. Tuloy mo nang habang pinagngangalandakan kay itay. Ang kabulastugang ginagawa mo, inay. Ano bang sinasabi mo dyan? Heto nga't inaayos ko tong aparador na sinira ng tatay mo. Sukat ba namang pinagsusuntok? Ang mahal-mahal pa man din ang pagkakabili ko nito. Bakit nga ba pinagsusuntok ni itay yan? Iwan ko! Nadatnan ko lamang siyang nagwawala dito sa bahay. Hindi yun magwawala kung walang masakit na natuklasan. Teka nga muna. Ano bang pinagsasabi mo sa itay mo, ha? Kung ano siguro ang sinumbong mo sa kanya, no? Kung gusto kitang siraan kay itay, matagal na sana. Kaso, dahil gusto kong mapanatiling buo ang pamilyang ito, kaya hindi ako nagsasalita laban sa inyo. Pero bakit ganon? Bigla na lamang nagpaalam sa akin ng itay. Bakit? Bakit mo ba ako ginugulo? Hindi ba't sinabi mong magbabakasyon ka doon kina lolo't lola mo? Bakit ka nandito? Napaka-imposible mo talaga, inay. Pati yata ako na anak mo ay ayaw mong naririto sa bahay. Bakit? Para madala mo dito ang lalaki mo, ha, inay? Baka nakakalimutan mo na magulang mo ako at anak lamang kita! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama. Ikaw naman kasi, Apo. Sinabi ko na sa'yo huwag ka munang umuwi dahil matagal pa naman ang pasukan eh. Gusto ko lang po kasing kumprontahin ang inay ko. Problema ng mga magulang mo na yon. Yun na nga ho eh. Problema nilang dalawa. Kaso akong nasasaktan. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang kakampihan ko. Dahil pareho ko silang mahal. At ayaw ko na isa man sa kanila ay mawala sa akin. Pero tingnan ninyo. Umalis ng itay. At hindi ko alam kung babalik siyang muli sa amin. Hayaan mo at kakausapin ko ang inay mo. Kahit siguro paano pakikinggan ako. Pero paano niyan, Lola? Saan natin hanapin ang itay ko? Saan ho ba posibleng pumunta ang itay? May palagay ako na nagpunta lamang siya sa mga tiyahin at tiyuhin mo sa probinsya ninyo. Di ba meron naman kayong bahay doon? Natitiyak kong naroon ang itay mo. Maaring nagpapalipas lamang siya ng sama ng loob pagkatapos ay babalik din sa inyo. Puntahan ko kaya siya, Lola? Ikaw ang bahala. At teka, gusto mo bang samahan kita na magpunta sa mga kamag-anak ng itay mo? Wag na ho, Lola. Alam ko namang puntahan ang bahay ni na Tita Pasing at Tito Iping. Sige. Sabihin mo sa akin kung kailan ka pupunta ron para meron ka namang mabitbit na mga gulay at bunga ng ating mga punong kahoy. Sa susunod sigurong linggo, Lola, ay pupunta ako sa family house ni na itay.
Sigurado ka? Hindi na babalik ang asawa mo dito? Oo, sabi eh. 2 bag na malalaki ang dala niya. Bakit? Nag-away ba kayo? Ikaw kasi. Bakit akong sinisisi mo? Sarili mo dapat ang sisihin mo. Hindi ka nag-iingat sa pakikipagkita sa akin. Ikaw itong nagpakilala sa akin sa kanya na girlfriend mo. Ano? Ipinakilala kita sa kanya na girlfriend ko? Oo, hayan tuloy. Nabuking ako. Teka nga muna. Hindi naman kita pinakilala ang girlfriend ko Maliban lamang dun sa suki ko. Siya nga asawa ko. Ano? Asawa mo yung pinagrentahan ko ng sasakyan? Oo. Kaya't ano pa bang aasahan mo na mangyayari? O di umalis, iniwan ako. Malay ko bang asawa mo na pala ang kaharap ko? Asa nga pala, wala yata akong nakikitang anak mo. Magta3 araw na ako dito, pero hindi ko pa rin nakikita. Akala ko ba may isa kang anak? Meron nga, pero nandun siya sa bahay ni na inay at itay. Hindi ba siya dito umuwi? Dito umuwi. Kaya lang nitong bakasyon sa eskwela, nagpaalam na doon muna kina lolo't lola niya. Maganda raw doon kasi dahil nasa bukid, sariwa at malamig ang samyo ng hangin. Oo, kaya pala. Oo. Inay! Inay! Ang anak ko! Anong ibig sabihin nito, Inay? Ano? Anong ibig sabihin nito, Inay? Sweetheart, palagay ko dapat kayong mag-usap na mag-ina ng anak mo. Sige, alis muna ako. Inay, totoo ba itong nakikita ko, ha? Totoo ba? Anak, hayaan mo akong makapagpaliwanag sa'yo. Anong ipapaliwanag mo, ha, Inay? Ano? Nagawa mo ba talagang dalhin dito ang lalaki mo? Ganito kasi yun. Wala pang 1 linggo. Wala nang umalis ang itay. Dinala mo na dito ang kalaguyo mo. Dito pa mismo sa bahay na pinatayo ng ama ko. Hindi ka na nahiya. Baboy ka! Baboy ka! Sumusobra ka na! Sige! Sampalin mo pa ako. Sampalin mo pa ako! Sumusobra ka na! Hindi mo na ako nire-respeto bilang ina mo! Bakit? Sa palagay mo ba, ay karapat-dapat ka pa rin respetuhin, ha, Inay? Ngayon ako naniniwala, ang itay mismo, ang nakatuklas ng kababuyan mo. At mas ninais pa nitong umalis, kaysa patuloy siyang masaksihan ang kalandian mo. Tumigil ka na! Wala kang naiintindihan sa mga sinasabi mo! Malaki na ako, Inay. Naiintindihan ko ng lahat. Ngayon, ipagkakailan pa ba, ha? Ipagkakailan pa ba ang kamabuyan mo, ha? Baboy ka, Inay! Baboy ka! Tumigil ka! Baboy ka! Baboy ka, Inay! Kinasusuklaman kita! Hindi ka nanawa kay Tay. Napagabay niyang asawa sa'yo. Uliran siyang ama ko. Ito bang gagawin mo sa kanya? Ano pa bang hanapin mo kay Itay? Ano pa bang kulang ni Itay? Bakit mo ito nagawa kay Itay ito? Bakit? Bakit? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanakit. Ano ang gagawin ni Amparo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa lingkong ito, dito sa ating dula.
Luha. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw